What's up mga kadalig? Ngayong araw dadalhin namin kayo sa Pimalangka dito sa sitio ng Sitio Kabayabasan, San Felipe. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. Dito sa sitio Kabayabasan guys, ito yung tinatawag na Ibaloy tribe. Kumbaga ang mga nakatira dito is mga Igorot. So napakaganda dito guys, napakalakas ng tubig ngayon sa araw na ito. Ngayong araw ay pupunta kami sa Pimalangka or tinatawag ding Kabayabasan Falls. Pero bago yon, shoutout muna kay Everyday Stories. Kung gusto nyo nang ma-inspire, bisitahin nyo lang ang kanyang page. Salamat din pala sa Chris B. Roofing Center ang nag-sponsor ng ating t-shirt na Explore. Mula sa bayan ng San Nicolas, magbabike ako hanggang San Felipe. 12 kaming lahat na pupunta at ang iba ay walang sasakyan, kaya ginulat namin ang mga tanod sa barangay hall dahil maisipan namin maghiram ng kanilang sasakyan. Buti na lang mabait sila kaya agad kaming pinahiram at hinatid pa sa aming pupuntahan. Pero pagdating sa bungad, kailangan naming iwanan ng motor at ang bike para sa trekking and hiking dahil kailangan namin maglakad ng mahigit 1 oras. Bro, anong pangalan mo? Recto. So ilang oras ang lalakarin natin papunta doon? Baka mga 1 hour po, 2 hours. Ang sitio Kabayabasan ay ang lugar ng Ibaloy tribe sapagkat ang mga nakatira dito ay ang mga katutubo. Dahil ang bundok ng Kabayabasan ay nalalapit sa border ng Cordillera Administrative Region. Ano-ano nga ba ang regions of Cordillera? Nandyan ang province of Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, and Apayao. At syempre ang Baguio ang regional center. Kung kaya ang nananahan dito ay mga Ibaloy dahil sila ay nalalapit sa nasabing probinsya. Kapag sinabing Ibaloy, sila ay tinatawag ding mga katutubo. Sila din ay kilala sa kanilang mga tradisyon tulad ng spirit worship mula sa kanilang mga ninuno. Kilala sa kanila ang tinatawag na kanyaw. Sa kanilang kapistahan, sila ay nag-aalay ng native na baboy, chicken, or kalabaw bilang thanksgiving and offering sang ritual na inaalay sa tinatawag na anitos. Kung kaya madami kaming nadaanan na native na baboy dito. At isa pa sa pinakamatinding nakita ko ay isa sa kanilang tradisyon kapag sila ay namatayan ay sa likod lang ng kanilang bahay nila nililibing. So yun guys ang kultura nila dito, kapag namatayan sila dito na lang nila ililibing sa kanilang likod bahay. Yan yung mga sito-sito nila. Ano bang masasabi mo? Nakapagod. Pero ang kagandahan ng kanilang katangian ay magiliw, matapat, masipag at mapagbigay. Kaya nga binigyan kami ng naglalakihang pipino para kainin. Naanay boss. Tanonjak nga mabalog. Tanonjak nga mabalog. Oh, ako kis kayo may Liwatan mo ng kal. After ng mahababang akyatan, narating din namin ang aming paroroonan, ang Pimalangka or tinatawag ding Kabayabasan Falls. At dahil kami ay napagod, kailangan muna namin magpahinga at kumain. At syempre ang maligo sa napakagandang lugar na ito. Ang kagandahan dito ay malinis at malamig na may naglalakihan pang mga bato at puting buhangin ang ilalim nito. Kaya wala kaming ibang ginawa kundi ang mag-enjoy. Kailangan mo rin paminsan-minsan ang mag-rest at mag-recover. Hindi mo kailangan palaging maging busy at i-push ang sarili sa mga bagay na mahirap. Kailangan mo din mag-step back at ingatan ang sarili mo. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagbibigay ng value, energy at creativity sa mga bagay na ginagawa mo. Kailangan mo ding maging balance at enjoy ang sarili mo. At hanggang dito na lang ang aming kwento. Kadalig TV nagsasabing that I can do all things through Christ who strengthens me. Kung may gusto kang puntahan, Puntahan mo! kung may gusto kang gawin, Gawin mo! and be Unstoppable! ride safe and God bless everyone, and to God be all the glory.
yan, umuwi ka na. Shoutout kay Bilog, ba't ka nagpaiwan? Shoutout sa mga kaibigan mo dyan. Shoutout sa mga classmates ko, ano na? Shoutout sa inyong lahat, punta na kayo dito. Shoutout kay Zaylo, bakit ka nagpaiwan? Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa papa ko,